Sellers, no, ito yung aparato mo. Working na yan. Ito, clip pa, no. Saksak 20 watts. Okay. So, ito yan. Saksak. Okay. Then, working na yung MPPT mo. Nag-harvest siya ng 2 ampere. Then, 36 watts, no. So, depende sa araw. Nag-iiba-iba yan, no. Then, ang low voltage disconnect mo rito, no. Napapanood mo rin naman siguro tayo. 11.5. Then, ang reconnection niya is 13.2. Bakit naging 13.2? Nakaset dyan is 1.7 plus 11.5 is 13.2. Iilaw uling LED red. So pag nakikita mo umiilaw yung LED red, ibig sabihin working yung inverter mo. May output ka na 220 volts dyan. So pag nawala, ibig sabihin nalobat ka nga ng 11.5. Need mo i-charge kinabukasan ng 13.2 para mag-reconnect ang LED red, then magamit mo ulit. Okay? So ayan, tumaas na yung wattage 33. Okay? So, nagaganap natin ang load, no? So, pwede ka dito magsabay ng isang electric fan TV, no? 100 watts per hour, daytime. Wala problema, okay? So, yan. So, automatic yung blower natin. Umiikot yan kapag nag-init yung inverter mo, no? Then, or maraming load. So, pwede ka dito mag-washing machine at twin tap dahil pure sine wave niya yung inverter mo. 1000 watts surge, then 500 watts ang continuous niya. So, yun yung pinaka-maximum na load na pwede. Then, pero depende yan sa battery mo. Pag sinagad mo yung 500, malulubat agad battery mo, mamamatay. Okay, so kaya meron tayong LVD disconnect. Pag na-overload ang load mo, mamamatay yan. Then, pwede mo naman i-reset, walang problema. Okay. So, yan. Working na. So, papatayin mo yung aparato mo, sir, no? Konting tutorial. Patayin natin yung solar panel, no? Solar panel muna para maiwasan masira yung MPPT or anumang solar charge controller yan, no? So, makikita mo 0-0 na siya. So, compared to sa PWM, arrow blinking, tsaka yung solar panel icon ang makikita mo ron. So dito hindi, digital, makikita mo mismo yung harvest. So 00 wattage, then voltage ng battery, then ampere 00 dahil patay yung breaker ng solar panel natin. Then breaker ng battery, breaker ng inverter. So sa ngayon naka-load tayo, no? Umaandar kahit walang solar panel dahil nga mayroon tayong battery. So ang battery dito na ginagamit ko ay 30Ah. Pag 30Ah sa gamit mo, so 100 watts na solar panel lang dahil madaling ma-full charge nga to. Pero ang kagandahan nga, maganda yung 100Ah na dahil ito universal. Pwede ito sa mga aparato natin mula sa small setup na pangmasa hanggang sa mga pure off grid. So 100Ah din ang ginagamit yan. So better ito yung bilhin mo. Then solar panel 200 watts para mas mataas ang charging o mas mabilis. So pwede hanggang dalawang 200 watts na solar panel. Pag 200 watts na dalawa nilagay mo, ay 1 day lang full charge mo na itong 100Ah. So then patayin na natin, no? Patayin natin ng inverter. Okay, so namatay na rin yung load natin dahil connected yan doon sa mismong breaker ng inverter. Okay, so nawala na rin yung LVD pero yung MPPT meron pa, no? So off naman natin yung battery. So yan yung sa mismong MPPT natin. Okay, so sa kagandahan nga nitong MPPT natin, small MPPT, no, pwede kang mag pure charging lang. So paano yon? Naikabit mo na yung battery mo. Ayan, positive to negative. So meron tayong battery cable dyan na with clamp, no? Previous lang yan, pwede mo kapalan, walang problema. Then solar panel wire, kailangan mo yan dahil wala tayo kasama yan. Solar panel battery, meron akong link, pwede mong orderan. So pagpapower mo na aparato mo na fix mo na, naikabit mo na sa mga tornilyo mo dito. So dito ka lang gagalaw. Power mo yung battery muna. Okay, mag-initialize yung MPPT mo dyan. Kita mo yung battery voltage mo, 13.2. So kapag nilagyan mo ng load yung 13.2 na battery o 13.1, no, bumababa yan, syempre. So buhayin mo naman ng inverter, okay? So makikita mo, na-click agad, na-detect niya na mataas yung battery mo, kaya umandar agad yung load mo. Then 00 pa yung harvest, 0 watts, no, battery. Then ampere 00. Okay? So meron konting difference, walang problema yan, sir, no? Pag tumataas yung battery mo habang nagcha-charge, walang problema yan. Pagdating dito sa LVD, sa mismong inverter, mababa din yan dahil dumadaan yung kuryente na DC. So nagkakaroon ng drop voltage sa mga devices. Then dito is 12.6 na lang. Mayroong differential. Okay, so power natin ang aparato natin yung mismong solar panel, no? Ayan. So para makita natin yung reading, 200 watts ang nakalagay ko dito sa taas. Then may bagyo nga. Then try natin pa-check mamaya kung bukas si JNT, no, sir. So 5 watts ng reading dahil depende nga sa araw. Then 0.4, no, yan yung mismong harvest natin. So yan, working na, pasipuseto mamaya, no. Salamat ulit sa pagtitiwala, Sir Archie. So God bless.